3 taon na ang nakalilipas simula nang iwan ang babaeng si Lauren ng kanyang kinakasama. Naging napakahirap na yugto ito para sa buhay ng babae dahil hindi ito sanay na magtrabaho, lalo na at ang lalaki ang laging kumakayod at nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Hindi nagkaroon ng oportunidad si Lauren na makahanap ng ibang trabaho o matuto man lang ng kahit na anong skills dahil masyado siyang umasa sa kinakasama niya noon. At ang mas lalo pang nagpahirap sa kanyang sitwasyon ay naiwan ang kanyang 3 taong gulang na anak pa noon at kailangan niyang maghanap ng paraan para mabuhay silang dalawa. Ngayon nga ay 6 na taong gulang na ang anak niyang si Jonathan. At kahit nahirapan man siya noong una, ay nagawa niya itong mapag-aral. Maswerte na lamang din sa Lauren dahil isa lang ang naiwan niyang anak. Dahil kung magkataon na dumami pa ang mga anak niya habang nagsasama pa sila ng dati niyang kinakasama, ay siguradong mas mahihirapan siya sa buhay. Hindi na rin naganap pa ng bagong lalaki sa Lauren dahil sapat na si Jonathan sa buhay niya. Ngayon ay nagtatrabaho siya bilang isang magiting na street sweeper. Tuwing umaga, pagkatapos niyang ihatid ang anak niyang si Jonathan sa eskwelahan, ay dediretso na siya sa kalsada para magwalis. Inaabot ng halos 10 oras ang pagwawalis niya sa kalsada. Pero hindi niya dinadaya ang kanyang oras. At kapag panahon ng trabaho, ay sinisigurado niyang magtatrabaho siya para hindi rin naman malugi ang gobyernong nagbabayad sa kanya. Wala naman ng ibang pinapangarap ang babaeng si Lauren, kundi ang mapayapang buhay para sa kanya at kanyang anak. Ngunit talaga namang kahit na ganoon lamang kasimple ang buhay nila, ay meron pa ring mga tao ang mangmamata at hindi tatrato sa kanila ng tama. Isang hapon kasi nang makauwi na si Jonathan mula sa eskwelahan, ay laking gulat ni Lauren na umiiyak ito. At nang tanungin niya kung bakit, ay nadurog ang puso niya sa sinabi ng kanyang anak. Inaasar po nila ako. Tagawilis lang daw po sa kalsada yung nanay ko. Naiiyak na wika ni Jonathan. Wala namang masabi si Lauren. Hindi niya alam kung paano niya papakalmayin ang anak niya. Dahil maski siya, ay naaawa na rin sa kanyang anak. At alam niyang dahil sa kanya kaya nabubuli si Jonathan. Pasensya ka na anak ha. Ganito lang yung trabaho ni mama mo. Naiiyak ka ba kasi ganito yung trabaho ni mama? Naaawang tanong ni Lauren. Hindi naman po yun yung kinakaiyak ko. Naiinis lang po ako sa kanila kasi tinitignan ka po nilang mababa. Hindi po nila alam kung gaano po ay naghihirap para sa atin. Wika ni Jonathan na patuloy pa rin sa paghigpit. Wala nang nagawa si Lauren kundi yakapin na lamang ng mahigpit si Jonathan. Huwag kang mag-alala anak, mabait ang Diyos. Kapag nakikita ka niyang nagsisikap at nagpapakasipag sa buhay, siguradong darating din yung panahon na giginhawa tayo. Pero sa ngayon, hayaan mo na lang muna sila ha. Basta ang lagi kong sinasabi sa'yo, masama man ang mundong ginagalawan natin, ay hindi sapat na dahilan yon para maging masama na rin tayo. Hayaan mo magsasawa din yan sila kakaasar sa'yo. At kapag hindi pa talaga sila tumigil, pupuntahan ko na sila. Susumbo ko sila sa teacher mo, okay? Pagpapayo ni Lauren sa anak. Umiiyak naman na tumango si Jonathan. Pero nak, hindi ibig sabihin nun na magpapapi ka na lang. May mga pagkakataon na kailangan mo ring ipaglaban yung sarili mo. Kasi tandaan mo to, kapag kaya mong ipaglaban yung sarili mo, kaya mo rin ipagtanggol yung ibang mga taong nangangailangan. Okay? Dagdag pang pagpapayo ni Lauren. Pagkatapos noon, ay pumunta na siya sa pinagtagpi-tagpi nilang kusina upang magluto ng tuyo at itlog para sa kanyang anak. Excited naman na kumain si Jonathan. Ito kasi ang paborito niyang ulam. Habang kumakain si Jonathan ay nagpaalam muna si Lauren na lalabas sa tapat ng kanilang bahay. Pero nang sandaling makalabas na si Lauren sa bahay, ay tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Nasasaktan siya dahil sa musmos na edad ni Jonathan ay nararanasan niya na kaagad ang kasamaan ng mundo. Pinapangako ko sa iyo anak, darating yung panahon na hindi mo na kailangan umiyak dahil isa lang akong street sweeper. Wika ni Lauren sa kanyang isipan. Ayaw rin kasi ni Lauren na makita siyang umiiyak ni Jonathan dahil siya lamang ang aasahan ng anak niya. Kailangan niyang maging malakas sa lahat ng pagkakataon. Hindi pwedeng makita siyang mahina ng nag-iisa niyang anak. Sa patuloy pang pag-usad ng panahon, ay nagpakasipag si Lauren
para makatakas siya sa trabahong pagiging isang street sweeper. Pagkatapos kasi ng duty niya ay nagbebenta naman siya ng isda na halos 24 oras na nga siya kung kumayod para lamang maibigay ang mga pangangailangan ng anak. Kapag sumasapit naman ang Sabado at Linggo ay tinutulungan ni Jonathan ang kanyang nanay na maglako ng tinitinda nitong isda. Sumasama rin si Jonathan sa kanyang ina kapag nagjo-duty ito bilang isang street sweeper. Masaya si Jonathan na makapiling ang kanyang ina hanggang sa trabaho nito. Bata pa lamang ay mulat na si Jonathan sa katotohanan na hindi nila kayang mabili ang mga pangkaraniwang bagay na gusto ng mga bata. Kaya naman hindi na rin siya umiling sa kanyang ina ng mga mamahaling laruan dahil naiintindihan niya nga ang sitwasyon nila. Sa kalagitnaan ng kanilang pagwawalis, Sabado ng tanghali, ay may napansin si Jonathan na isang napakagarang sasakyan na naparada sa tapat ng isang gusali sa kanyang lugar. "Mama, ang ganda ng car kulay black," wika ni Jonathan habang tinuturo ang sasakyan. Ngumiti naman si Lauren. "Mama, kanino kayang car yan? Pwede ko kayang sakyan yan?" Curious na tanong ng batang si Jonathan. Tumawa si Lauren sa sinabi ng kanyang anak. "Ano ka ba? Di ba sinabi ko sa'yo? Hindi natin pwedeng pakialaman yung mga bagay na hindi sa atin. At saka, hindi ko nga kilala kung sinong may-ari ng sasakyan na yan eh." Bungis-ngis na tugon ni Lauren. Habang si Jonathan naman ay tila ba kumikislap pa rin ang mga mata niya sa ganda ng kulay itim na sasakyan sa harapan niya. "Sana mabait yung may-ari nito para pwede ko tong sakyan," wika ni Jonathan at nagpatuloy na sa paglalakad kasama ang nagwawalis niyang nanay. Pero pagkalingon ng bata upang tignan muli ang sasakyan ay nakita niya ang mga tambay sa kanilang lugar na tila ba'y namamangharin sa kotseng nakaparada sa kalsada. Pero laking gulat ni Jonathan nang pagtripan ito ng mga tambay, kung saan ay binuhusan nila ito ng iniinom nilang alak at binato pa ng itlog. "Mama, tignan mo yung ginagawa nila sa sasakyan," wika ni Jonathan habang tinuturo ang mga kalalakihan. Natakot naman si Lauren sa kanyang nakita. "Huwag mo silang tignan, hayaan mo lang sila. Siguradong makukulong yan kapag nahuli sila, tara na." Nag-aalalang sagot ni Lauren sa kanyang anak. "Pero mama, baka masira nila yung sasakyan." Nag-aalin lang ang wika naman ni Jonathan. "Jonathan, di ba sumama ka para tignan ako magtrabaho? Huwag kang mga ilam sa mga taong ganyan. Paglaki mo, maintindihan mo rin ako. Tara na, huwag ka nang sumagot." Seryosong pagbababala ni Lauren sa anak. Malungkot naman na sinundan ni Jonathan ang kanyang nanay at nagwali sa ibang parte ng kalsada. Nasa 10 minuto ang makalipas ay muling tinignan ni Jonathan kung may mga tao pa bang nakapaligid sa sasakyan. At nang makita niyang wala nang ang tao, ay agad siyang nanghiram sa kanyang ina ng basahan at walis. "O anong gagawin mo dyan?" pagtatakang tanong ni Lauren. "Lilinisan ko po yung kotse. Ang ganda-ganda pa naman po tapos binaboy lang po nila." 6 na taong gulang pa lamang si Jonathan pero ganito na ang pag-iisip niya. Kaya naman hindi na pumalagpa si Lauren. Nang makita niyang wala naman ng tao doon, ay sinamahan niya ang kanyang anak na punasan ng sasakyan. Gusto rin kasi niya na masanay ito na maging isang mabuting tao. Lalo na at ito naman ang lagi niyang pinapaalala sa anak. Grabe, hindi man sila naawa sa may-ari nito. Naiinis na wika ni Jonathan habang pilit na pinupunasan ang mga gasgas at dumi na nasa sasakyan. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglilinis, ay biglang may lumabas mula sa tapat ng gusali kung saan nakaparada ang sasakyan. Nakasuot ito ng kulay pulang polo. Nagniningning ang kanyang mga suot-suot na alahas. Kumikantab rin ang sapatos nito at agad mong mahahalata na ito ang may-ari ng sasakyan. "Anong meron?" tanong ng lalaki nang makalapit na siya sa itim na sasakyan. Tumingin naman si Jonathan na naglilinis noong mga panahon na iyon sa ilalim ng kotse ng lalaki. "Meron po kasing mga tambay dito sa amin eh. Pinagtripan po itong sasakyan na to. Nililinis ko lang po," wika ni Jonathan habang madiin na pinupunasan ang sasakyan ng lalaki upang maalis ang magasgas at dumi nito. Ni hindi niya nga matignan ng lalaki dahil nakafocus siya sa kanyang ginagawa. Habang nagtagal ng ilang mga segundo bago mapagtanto ni Lauren na ang lalaking dumating ay ang may-ari ng sasakyan. "Jonathan!" wika ni Lauren sa anak. Napatingin naman si Jonathan sa kanyang nanay pero pinigilan si Lauren ng lalaki at sinenyasan.
Okay lang, hayaan mo siya. Wika ng lalaki kay Lauren. Napayuko naman si Lauren sa sinabi ng lalaki at hinayaan na nga lamang ang kanyang anak na linisan ang kotse ng lalaki. Makalipas ang halos 10 minuto ay matyagang naghintay ang lalaki sa paglinis ni Jonathan sa kotse. Okay na ba, malinis na? Wika ng lalaki sa bata. Opo, malinis na pero nakakainis, hindi ko matanggal yung gasgas. Malungkot na wika ni Jonathan habang hinihimas ang sasakyan. Ganda no? Wika ng lalaki sa bata. Opo, ang ganda ng kulay itim. Pati po yung gulong ang ganda rin. Napangiti ang lalaki dahil sa sinabi ng bata. Gusto mo rin yung ganyang kotse no? Tumingin si Jonathan sa lalaki. Hindi na po, imposible pong magkaganito ako. Wika ni Jonathan habang tumatayo. At pagkatapos ay naglakad na ito ng papalayo na para bang walang nangyari. Nang dahil sa ginawa ni Jonathan ay natawa ang lalaki. Oh, saan yun pupunta? Tanong ng lalaki sa babaeng si Lauren. Hindi ko nga rin po alam eh. Natatawang saad din naman ni Lauren. Lumingon naman si Jonathan sa dalawa. Ano ma? Magwawalis pa tayo ah. Inosenteng wika ni Jonathan at nagpatuloy muli sa paglalakad. Gusto mo bang sumakay dito? Tanong ng lalaki kay Jonathan habang paunti-unti itong lumalakad papalayo. Napatigil siya sa paglalakad. Ano po? Tanong ni Jonathan at lumapit sa dalawa. Ano po ulit yun? Tanong niya pa ulit. Ang sabi ko, yumuko ang lalaki para malapitang sagutin ang tanong ng bata. Gusto mo bang sumakay dito? Tanong niya. Totoo po? Nasaan po ba yung may-ari niyan? Inosenteng tanong naman ni Jonathan. Napakamat-ulo ang lalaki sa harapan niya. Ako yung may-ari nito. Salamat sa paglinis sa kotse ko ha. At bilang bayad ko sa'yo, pwede kang sumakay dito. Ngiting pagbabalita niya sa bata. Tumingin si Jonathan sa kanyang nanay at tumango naman si Lauren sa kanyang anak. Sige po, basta kasama po si mama ha. Pagbibili niya pa. Oo syempre, isasama natin yung mama mo. Natatawang saad ng lalaki. Pagkatayo ng lalaki nagpakilala siya kay Lauren. Nice to meet you po, ako po si Jacob. Napakabait ng anak ninyo. Napakamat naman ng ulo si Lauren. Nice to meet you rin po. Lauren po ang pangalan ko. Salamat po. Saad ni Lauren sa lalaki. At pagkatapos ay pinagmaneho na nga ni Jacob ang dalawa. Nilibot nila ang buong syudad at kumain din sila sa isang fast food restaurant na talaga namang kinatuwa ni Jonathan. Grabe po, ngayon pa lang po ako nakakain dito. Tuwang-tuwa na wika ni Jonathan sa lalaki. Napangiti naman si Jacob. Grabe, ngayon pa lang talaga. May inaong wika niya sa bata. Nagdaldal ng kung ano-ano si Jonathan sa lalaki na tila ba'y sobrang komportable niyang kausapin ito. Samantala ay pinapanood lamang ni Lauren si Jacob at Jonathan na mag-usap. Kung tutusin ay parang magtatay ang dalawa kung mag-usap ang mga ito. At nakita rin ni Lauren na mahilig ang lalaking si Jacob sa mga bata. Hindi ko alam pero may kakaiba kay Jacob. Parang ang dali niyang pagkatiwalaan. Wika ni Lauren sa kanyang isipan habang patuloy na pinapanood ang kanyang anak at si Jacob na mag-usap. Natapos ang araw na iyon na sobrang saya ni Jonathan at labis naman ang pagpapasalamat ni Lauren sa lalaking si Jacob. Hindi niyo naman po kailangan gawin to pero maraming salamat po. Wika ni Lauren kay Jacob habang binababa sila sa tapat ng kanilang bahay. Naku, wala yun. Napakaswerte mo sa anak mo. Pinapalaki mo siyang tama. Nga pala, ito yung number ko. Kapag kailangan niyo ng tulong, tawagan niyo lang ako, okay? Tura ni Jacob habang inaabot ang numero niya sa babae. Pero hindi ito tinanggap ni Lauren. Huwag na po, sobrang laki na po ng tulong na ginawa niyo ngayon. Kaya na po namin to, maraming salamat po ulit. Wika niya sa lalaki habang ang anak niya namang si Jonathan ay niyakap si Jacob. Maraming pong salamat tito. Makasakay po ulit ako dito. Iting wika ni Jonathan at bumaba na sa sasakyan. Oo ba? Kapag nagkita ulit tayo sa kalsada, parahin mo lang ako ha. Nakangiting bilin naman ng lalaking si Jacob. Sa pagsapit ng gabi ay hindi pa rin makapaniwala si Jonathan sa naranasan niya noong araw na iyon. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na makasakay siya sa kotse. Bukod doon ay nakakain pa siya sa fast food restaurant. Sana maulit-ulito man no.
Wika ni Jacob sa kanyang nanay. Masaya man si Lauren sa naranasan ng anak pero ayaw niyang masanay ito sa ganitong bagay. Kaya naman kinausap niya ng masinsinan si Jonathan. Nak, masaya ako para sa iyo. Pero wag mong isipin na kaya kong dalhin ka sa ganong lugar palagi ha. Pwede pa pag birthday mo, mag-iipon si mama. Pero ngayon, sana naiintindihan mo yung sitwasyon natin. Malumanay na pagpapaliwanag ni Lauren. Ano ka ba ma? Alam ko naman po yun. Masaya lang po talaga ako at nagkaroon po ako ng parang papa. Wika ni Jonathan na nagpalungkot naman sa babae. Ang buong akala kasi ni Lauren ay sapat na siya para kay Jonathan. Ngunit hindi naman talaga maiiwasan para sa batang katulad niya na maghanap ng kalinga ng isang tatay na hindi niya naranasan simula noong bata pa siya. Para kay Lauren ay nangyari na ang pinakamalaking pagsubok sa buhay nila ng kanyang anak simula nung iwan siya ng dati niyang kinakasama. Pero ang hindi niya alam ay may mas gagrabe pa pala sa sitwasyong ito. Lagi na kasing nirereklamo ng batang si Jonathan na sumasakit ang kanyang ulo. At dahil wala namang alam si Lauren sa kung paano gagamitin ang sakit ng kanyang anak, ay lagi niya lamang itong pinapainom ng Biogesic. Pero napapansin na ni Lauren na bago pumasok ang anak niya sa eskwelahan ay dadaing ito ng sakit sa ulo. At kapag gabi naman na makakauwi na ito ay hindi na halos ito gumagalaw. Sobrang tamlay na ni Jonathan na ikinaalarma ni Lauren. Kaya naman kahit wala siyang pera ay nagbaka sakali siyang pumunta sa hospital upang mapatignan ang nanghihina niyang anak. Umiiyak si Lauren habang sinusubukang maghintay si doktor na pwedeng tumingin sa kalagayan ng anak niyang si Jonathan. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Hindi ko alam kung anong mangyari sa akin kapag pati si Jonathan mawala sa buhay ko. Umiiyak na wika ni Lauren habang buhat-buhat ang walang malay niyang anak. At nang may dumaan na nga na nurse sa kanyang harapan, ay agad niya itong pinatigil. Nurse, pwede po bang may makausap na doktor tungkol sa anak ko? Pagmamakaawa ni Lauren. Tinignan naman ng nurse ang kalagayan ng bata. Wala pa ring malay si Jonathan at mataas ang lagnat. O sige po, tatawag po ako ng doktor. Pagmamadaling saad ng nurse. At dumiretso na nga siya sa doktor na nagngangalang Doc Balabar. Ano na naman yan nurse? Alam mo nagpapahinga ako eh. Naririnig ni Lauren mula sa hallway ang sinasabi ng doktor na nasa loob ng opisina sa nurse. Maya-maya pa ay lumabas ng opisina ang nurse para kausapin si Lauren. Pasensya na po pero hindi po available yung doktor ngayon. Pagpapaliwanag ng nurse. Pero nurse, narinig ko, nasa loob siya diba? Hindi ba pwedeng tignan niya lang yung anak ko kahit saglit lang? Pagmamakaawa ni Lauren. Pero halata sa nurse na wala siyang magagawa dahil si Doc Balabar ang masusunod. Pasensya na po talaga kayo. Pero sa ngayon po kasi siya lang yung available na doktor na pwedeng tumingin sa anak ninyo. At mukhang wala po siya sa mood. Pagpapaliwanag ng nurse bago umalis. Hindi pwede to. Baka kung ano nang mangyari sa anak ko. Buhat-buhat si Jonathan ay kinatok ni Lauren ang opisina ni Doc Balabar. Doc, pakiusap po. Tignan niyo lang po yung kalagayan ng anak ko. Pagmamakaawa niya pa dito. Matapos ang 5 minutong pagkatok niya, ay sa wakas binuksan na ni Doc Balabar ang pinto. Ano ba? Hindi ba sinabi na ng nurse na hindi ako available? Bakit ba ang kulit mo? Bungad ng doktor sa kanya. Sa ganitong mga pagkakataon ay normal na hindi na magsasalita pa si Lauren. Sanay na siya sa mga taong nang mamata sa kanya. Pero buhay ng anak niyang si Jonathan ang nakasalalay dito at kailangan niyang maging matapang. Pasensya na po talaga kayo kung hindi ko lang naman po kasi kailangan pero hindi na po halos gumagalaw yung anak ko. Kailangan pong may doktor na tumingin sa kanya. Pagmamakaawa ni Lauren. Tinignan ng doktor mula ulo hanggang paa si Lauren. May pambayad ka ba? Diretsong tanong ng doktor sa kanya. Hindi naman nakaimik si Lauren. Gagawa po ako ng paraan. Makakautang po ako. Kahit patignan lang po sana yung anak ko ngayon, pakiusap po. Makakabayad ka ba? Paulit na tanong ng doktor. Makakagawa nga po ako ng paraan. Pero nang pangalawang sagot ni Lauren ay pinagsarahan na siya ng pinto ng doktor. Dok, pakiusap naman po, tignan niyo lang yung anak ko. Patuloy niyang pagmamakaawa. Mula sa loob ng opisina ay sumisigaw si Doc Balabar. Hindi mo ba alam na halos madaling araw na ngayon? At halos 12 oras akong nagtrabaho buong araw.
Nagpapahinga ako, wag mo nga akong istorbohin. Pasigaw na wika nito. Pero Dok, pakiusap. Pagpupumilit pa ni Loren habang nasa bisig niyang walang malay niya si Jonathan. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto. Ang iniisip ni Loren ay nagbago na ng isip ang doktor. Alam mo, okay lang sana istorbohin mo ako ng ganitong oras. Kung may pera ka. Wala ka naman palang pera. Sinasayang mo lang yung oras ko. Pagbubunga nga ni Doc Balabar bago isara ng malakas ang pinto. Nang dahil dito ay nawalan na ng pag-asa si Loren at napaupo na lamang siya sa hallway. At noong mga pagkakataon na iyon ay bigla niyang naisip ang lalaking si Jacob. Sana pala ay kinuha niya na lamang ang numero nito para kahit papaano ay may makatulong sa kanila sa ganitong mga pagkakataon. Pasensya ka na anak, hindi tayo pinapasok. Pag-iyak na wika ni Loren sa anak niyang si Jonathan. Pero hindi nila alam na may darating na anghel sa mga pagkakataon na iyon para sa kanilang dalawa. Sa kaligitnaan kasi ng pag-iyak ni Loren, laking gulat niya nang may lumapit na lalaki sa kanya. Oh, Loren, anong ginagawa mo dito? Gulat na boses ng lalaki. Napatingala si Loren sa lalaking nagsalita at doon niya napagtanto na si Jacob ang nasa harapan niya. Sir Jacob, ano pong ginagawa niyo dito? Naiiyak na wika ni Loren. Nahalata at mababakas sa mukha ang kanyang problema. Ako ang unang nagtanong, anong ginagawa niyo dito? Napayuko naman si Loren. Hindi po kasi kami tinanggap ng doktor. May sakit po tong anak ko. Naintindihan ko naman po kasi halos magmamadaling araw na. Pagpapaliwanag ni Loren sa kanilang sitwasyon. Umapo naman sa tabi niya si Jacob upang tignan ang kanyang anak. Oh, anong nangyari kay Jonathan? Nakarang araw lang sigla-sigla niya ha. Pag-aalalang wika ni Jacob habang hinahawakan ang balat ni Jonathan. Di ko nga po alam. Ilang araw na po siyang may lagnat. Ngayon lang po ako nakapunta dito sa ospital. Sagot naman ni Loren. At anong sinasabi mo na hindi ka tinignan ng doktor? Lahat naman ng doktor dito titignan yung pasyente nila kahit anong oras ha. Seryosong tanong ni Jacob. Opo, hindi po kami tinanggap. Nandyan po sa opisina yung doktor. Wala daw po kasi kaming pera kaya hindi daw po niya pwedeng tignan si Jonathan. Nag-init naman ang ulo ni Jacob dahil sa kanyang narinig. Aba, sinong doktor magsasabi ng ganun sa pasyente niyang nangangailangan? Ituro mo sa akin nasa yung opisina. Utos nito kay Loren. Nalilito naman si Loren kung bakit ganito magsalita si Jacob at para bang siya ang may-ari ng ospital. Tinuro ni Loren ang katapat na opisina mula sa kanilang kinauupuan. Agad na tumayo si Jacob at pumasok sa loob. Nakarinig ng sigawan si Loren mula sa labas. At ang boses na ng ibabaw ay ang boses ni Jacob. Matapos ang halos 5 minutong sigawan sa loob, ay nakayukong lumabas ang doktor na sinusundan ni Jacob. At sa pagkakataong ito, ay magalang na lumapit ang doktor sa kanila. Kailan pa po bang nagkaroon ng lagnat yung bata? Tanong ng doktor kay Loren na kinagulat naman ng babae. Napatayo si Loren at pinaliwanag ang sitwasyon ni Jonathan. Ganito po. Magsasagawa po kami ng mga testing sa dugo niya. Pero sa ngayon, kailangan niya po munang magstay dito sa hospital. Sumunod po kayo sa akin. Dito po yung magiging kwarto ng anak ninyo. Nalilito man at naguguluhan kung bakit ganito na ang kinikilos ng doktor na kanina ay sinisigawan at minamata siya. Sinundan pa rin ni Loren ang sinabi ng doktor. At nakarating nga sila sa isang private room. Naka-aircon ang kwartong ito at merong sariling oxygen tank. Sigurado po ba kayo? Dito po si Jonathan? Pero baka po hindi kayanin ang pambayad ko. Pag-aalalang wika ni Loren. Huwag kang maglala Loren, ako nang bahala. Pagsingit naman ni Jacob. Habang nakakagulat na hindi pa rin nagsasalita ang doktor na kanina ay nakasagutan ni Loren. Ganito Loren ha, pwede ka namang magstay dito para maalagaan mo yung anak mo. Pero itong si Doc, siya yung mag-aalaga at titingin sa kalagayan ng anak mo. At sinisigurado ko na gagaling yung anak mo sa pangangalaga ng doktor na to. Hindi ba? Nakataas na kilay na tanong ni Jacob sa doktor. Mahinahon naman na tumango ang doktor. Opo, gagawin ko ang lahat. Magalang na sagot nito kay Jacob. At nang makalis na nga ang doktor sa kwarto, ay naiwan si Jacob at Loren sa loob. Marami pong salamat Sir Jacob ha. Hindi ko po alam kung paano niyo to nagawa pero
Marami pong salamat, niligtas niyo po ang buhay ng anak ko. Tinapik ni Jacob ang likurang bahagi ni Lauren. Huwag kang mag-alala, gagaling si Jonathan. Akong bahala sa inyo. Ngiting wika ni Jacob at lumabas na sa kwarto. Marami pa sanang katanungan si Lauren tungkol kay Jacob, pero wala na siyang pagkakataong magtanong. Maya-maya pa, 30 minuto ang makalipas ay may dumating na isang nurse upang tignan ang kalagayan at temperatura ng batang si Jonathan. Alam mo miss, napakaswerte mo. Bungad na wika ng nurse kay Lauren. Nagtataka naman si Lauren sa sinabi ng nurse. Bakit naman po? Tanong niya. Hindi namin alam, kaibigan mo pala yung may-ari ng hospital na to. Pagbubunyag ng nurse. Nanlaki ang mga mata ni Lauren dahil sa sinabi ng nurse sa kanya. Ano po ang ibig niyong sabihin na kaibigan ko yung may-ari ng hospital? Natawa naman ng nurse sa reaksyon ni Lauren. Si Sir Jacob, siya yung may-ari ng hospital na to. Hindi mo alam? Tanong niya kay Lauren. Umiling naman si Lauren. Hindi po, hindi ko alam. Inosenteng wika niya. Well, mabait naman talaga yun si Sir Jacob. Wala yang pamilya, wala ring mga anak, pero sobrang mahilig yan sa bata. Napasal mo ba kanina? Usap-usapan sa buong hospital kung paanong pinagalitan ni Sir Jacob, si Doc Balbara. Hindi naman sa sinisiraan ko si Dr. Balbara, pero napakatamad talaga nun sa mga pasyente. Mabuti nga sa kanya. Ang laki-laki ng pinapasahod ni Sir Jacob sa kanya tapos napakatamad niyang magpagaling ng mga pasyente. Ewan ko nga kung bakit nagdoktor pa yun kung wala naman talaga siyang pagmamahal sa trabaho niya. Napatahimik na lamang si Lauren sa sinabi ng nurse. Ayaw niyang magsabi ng masama sa doktor dahil ito rin ang doktor na inatasan ni Sir Jacob niya na magpapagaling sa anak niya. By the way ma'am, nagiging stable naman na yung kalagayan ng anak ninyo. Pero kailangan pa nating tignan at magsagawa pa tayo ng mga examination kung bakit ilang araw na siyang nilalagnat. Pero sana hindi ito malala. Pagpapaliwanag ng nurse bago tuluyang lumabas ng kwarto. Habang dinadigest pa rin naman ni Lauren sa kanyang isipan ang mga nangyari. Hindi siya makapaniwala ng Jacob na nakilala niya ay ang may-ari pala ng hospital na ito. At hindi niya alam kung paano niya ito pasasalamatan sa susunod na magkikita sila. Pero dahil nga sa special treatment na ginawa kay Jonathan na nakaantabay ang maraming mga nurse at doktor para sa paggaling niya, ay inabot lamang ng ilang mga araw para tuluyang makarecover at muling lumakas si Jonathan. Napag-alaman din na kulang sa sustansya ang katawan ng bata. Kaya naman madali itong bumigay kung sakaling magkaroon siya ng sakit at pwede pa itong lumala kung hindi maaagapan. O ito Lauren, ito yung mga vitamins na kailangan mong ipainom kay Jonathan. Kailangan mo rin siyang pakainin ng mga ito. Pagbibili ni Jacob habang binibigay ang listahan kay Lauren. Siguraduhin mong magiging malusog yan si Jonathan dahil pagdating ng araw, pwede siyang maging isang doktor kung gustuhin niya. Ngiting wika ni Jacob habang inihimas ang ulo ng batang si Jonathan. Ano bang ibig niyong sabihin? Pagtatakang tanong ni Lauren. Gusto mo bang maging doktor? Tanong ni Jacob sa batang si Jonathan. Tumingin naman si Jonathan sa kanya. Magkakakotse po ba ako pag nagdoktor ako? Curious na tanong ni Jonathan. Tumawa ng malakas si Jacob. Oo, pwede ka magkakotse. Pero higit sa lahat, makakatulong ka sa mga tao. Lalo na sa mga taong katulad mo na kapag may sakit walang pambayad. May hinaw na pagpapaliwanag ni Jacob. Sige po, kahit hindi na po ako magkakotse. Basta po, makatulong po ako sa maraming tao. Ngiting wika ni Jonathan. Naramdaman ni Jacob ang sinseridad sa bawat mga salita ni Jonathan at hindi niya hahayaan na hindi ito magkaroon ng oportunidad para mabago ang buhay niya at ng kanyang nanay. Sige, simula ngayon, pinapangako ko. Ako nang magpapaaral sa iyo hanggang sa maging doktor ka. Masayang pagbabalita ni Jacob. Totoo po? Tanong ni Jonathan. Oo, totoo. Akong bahala sa iyo. Yun ay kung papayag yung mama mo. Napatingin naman si Jacob at Jonathan sa gulat na si Lauren. Ano mami, payag ka ba? Tanong ni Jacob sa kanya. Pumayag ka na mami, please. Aba, sinong hindi papayag sa ganoon? Seryoso po ba Sir Jacob? Gagawin niyo po yun? Maraming salamat po. Marami pong salamat talaga.
Napaluhod si Lauren sa pagpapasalamat kay Jacob. Agad namang lumapit si Jacob sa kanya at inalalayan siya patayo. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Binigyan niyo ng kulay yung buhay ko. Noong araw na nakita kong nililinis ni Jonathan yung sasakyan ko, yun yung kauna-unahang araw sa loob ng matagal na panahon na nakaramdam ako ng saya. Sobrang lungkot na walang pamilya. Kaya masaya ako na maging tatay ni Jonathan. Kung okay lang sa'yo. Niyakap naman ni Lauren ng lalaki. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Pero maraming salamat po talaga. Ginantian naman ni Jacob ng mahigpit na yakap si Lauren habang tinatapik ang balikat nito.